Bakit ba tayo nagtuturo? Bakit ba tayo nakikinig ng mga aral ni Yahoo? Para lang ba malaman? No. Kundi ano, upang maisapa muhay. Ano ang kahalagahan ng karunungan kaalaman kung hindi naman napapakinabangan, hindi mo naman naipapa sa pamuhay? Dahil tandaan, kung gusto mo ang pagpalain, bigyang pagtagumpayin ni Yahoo, ano sabi? Huwag paligtaan, basahin ang Biblia, ang aklat na yon. Ang Biblia, bulay-bulayin araw at gabi. Bakit? Upang maisapamuhay ang mga ito. Sa gayon, ano mangyayari? Kapag naisagawa mo na, ang sabi, giginhawa ka o magtatagumpay. Ang pagginhawa, pagkatagumpay na ibinibigay ni Yahoo ay hindi yung basta alam mo lang. Kailangan ay maisapamuhay. It is not enough that you know, but you must apply. It is not enough that you are willing, but you must do. We must put into action. Kaya nga sabi, ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay patay, amnam, dead. Faith without action is dead, amnam po. So mahalaga po ang pagkasagawa. Ganyan din naman, kahit exercise, sabi ni ganito, kailangan daw mag-exercise para sa puso, para daw sa bumaba ang sugar, para daw ganito. O alam mo pala yung tama, ang tanong, ginagawa mo ba? Hindi pwedeng alam mo lang, kailangan sinasagawa. Paano mapapakinabangan kung hanggang dun sa knowledge lamang? Alam naman po niya pag ang knowledge kapag hindi mo ginagawa ay nawawala. Parang talents, di ba? What you know, if you will not apply what you know, it will be forgotten. Mawawala din yan. Mawawala kasi hindi mo nga sinasapa mo. Hindi ba? Yahushua chapter 1 verse 8, this book of the law, ano yung book of the law? Yung Biblia, Bible, yung Holy Scriptures, shall not depart out of thy mouth, but shall meditate it day and night. So then, you shall be able to do what are written on it, and then you shall be prosperous and successful. Una, babasahin o papakinggan o tapos bubulay-bulayin. Bakit kailangan bulay-bulayin? Upang maisagawa. At pag naisasagawa mo na, doon tayo bibigyan ng pagpapala, ng biyaya ni Yahoo, doon niya tayo bibigyan ng pagtatagumpay. Kaya nga sabi sa Tehillim o mga awit chapter 1 verse 1 o verse 2 hanggang 5 hanggang 6, ang sabi doon, mapalad ang mga taong hindi nakikinig sa payo ng masasama, kundi nagbubulay, sa halip na payo ng masasama, pakinggan mo rin pagbulay-bulay ng salita ni Yahoo araw at gabi. Ang mga gumagawa nito ay parang mga halaman sa tabi ng batisan na namumunga sa kapanahunan, at anuman ang kanyang hipuin o anuman ang kanyang gawin ay magtatagumpay. Whatever our hands do will prosper. Amnam po. Niyamrul, nam. Ngayon po, tayo bilang mga born again believers, tayo ay binigyan ng commission o kautusan ni Morcurio Yahushua. Hindi lamang tayo, kundi ang lahat ng mga disipulo noon at mananampalataya noon bago siya umakyat sa langit, ay binilinan niya na ang bilin na hindi lamang para sa kanila na nakikinig nung time na yon, kundi sa lahat ng mga sasampalataya. Kung sa Old Testament, ang nangangaral lamang o napapahayag lamang ng salita ni Yahoo ay ang mga propeta na kanyang itinalaga. Sila propeta Yahoo o Elijah, propeta Isaiah, Yeshua Yahoo, propeta Jeremiah, Yahoo, propeta Obadiah, di ba? Yung mga propeta nun ay specifically na inanoint ni Yahoo para mangaral, para maging mga propeta. Pero sa kapanahonan po sa New Testament, ang mga itinalagang propeta ni Yahoo ay yung mga mananampalataya. Paano ba ibig sabihin ng propeta? Ang mga propeta ay mga messenger of Yahoo to deliver his messages. Ito yung tinatawag na mouthpiece, mga speaker ni Yahoo upang yung kanyang mga kutusan o upang yung kanyang mga, kung sa kapanahonan halimbawa ni Jonah, inutusan niya si Yahoo na para
mangaral sa Ninive na kundi sila magsisi, sila'y gugunawin. O sa kapanahunan, o nila sila Eliyahu, yung mga ibang propeta, nangaral sila sa mga Yahudim, na mga tao, upang tumalikod sa talikuran nila, tigilan na nila ang kanilang ginagawang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga loulihim, false creators, sa mga paglabag na kanilang ginagawa, dahil kung hindi sila iparurusahan ni Yahuwah ang nampon. Pero sa kapanahonan natin, every born-again believers, bawat mananampalataya ni Yahuwah, ni Molekul Yahushua ay mga propeta niya ay tinalaga upang mangaral ng kanyang mga salita. Ano sabi? You preach the gospel in every corners of the earth. Sa kapanahunan ng sa Old Testament times, di ba normally nangangaral ang mga propeta, sila Eliyahu, Jeremiah, Nahemyahu, di ba? Kanya siya principal nangangaral doon sa mga Yahudim, sa mga Hudyo, sa mga, pero sa kapanahunan doon sa time ng ating Messiah, Yahushua, the fact na sinabi, hindi sinabing sa Israel lang, hindi sinabing sa Yahushua o Jerusalem lang, hindi sinabing doon lang sa buong promised land, kundi preach the gospel, the good news, the glorious message of salvation in every parts of the world, sa buong panig ng mundo. At sabi, make disciple of all nations, hindi lang Israel, all nations, gagawing disipulo, at babautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ngayon, paano mo ngayon babautismohan? Anong pangalan gagamitin mo? Mahalaga ba talaga ang pangalan? Ba't nga ba sinabi nung nagturo siya ang ating Messiah sa mga tao, ganito kayo mananangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sinabi ba yun na lahat kayo iba't ibang bansa, kung anong bansa kayo, kung ano yung sinasamba niyo diyan, yun ang sasambahin yung pangalan? Hindi po. Sino po ang kausap at pinatutungkulan ng Messiah, Yahushua, nung inutos niya na bautismuhan at gawing alagad at bautismo ang mga bansa? Sino inuutos? Sino inuutosan na mangaral? Yung mga Jewish, mga Yahudi na mga believers, mga apostles at mga emissaries, together with believers na mga Jew, at saka believers na hindi Yahudi o hindi Jews. Sa Yahud, sa lahat ng mananampalataya, ay inutusan sa buong mundo, hindi lang sa Israel, sa buong mundo. At may pangalang binanggit. At sinabi, sabi mo, mananalangin tayo, sambahin ang kanyang pangalan. Sabi sa 10 utos, huwag mong babanggitin ang pangalan niya sa walang kabuluhan, dahil siya malalapastangan sa pangalan ay paparusahan ng kamatayan. Ba? Mahalaga ang pangalan. Nung binilinan si Moses, nung una, binasabi ni walhatiin ang pangalan niya, sambahin ang pangalan niya, pero doon kay Moses, specifically sinabi, ito na, sige, ito ang aking pangalan, magpakailanman, na, take note, magpakailanman na aalalahanin sa bawat salinlahi. Ibig sabihin, kahapon, ngayon, at magpakailanman, iyon ang kanyang pangalan. Hindi pwedeng baguhin, hindi pwedeng pala. Bakit? Forever eh. Ano ibig sabihin ng forever? Eternal, ad olam, ad ol maul sa Hebrew. Ano ibig sabihin ng ad olam o ad ol maul? Magpawalang hanggan. Magpawalang hanggan. Iyon ang kanyang pangalan. At sinabi pa, at ito ang pangalang aalalahanin sa bawat salinlahi. So mahalaga pala ang pangalan. Oo, kasi sabi, kapag nilapastang, dapat daw ang pangalan ng may kapal, ano gagawin? Sasambahin. Ano pa? Pag mahalaga ang pangalan, kapag kanilapastangan mo, ano parusa? Kamatayan. At hindi lang yun. The fact na ang pangalan ng may kapal ay pinasulat niya sa mga propeta at mga author ng Biblia ng ilang beses? At least 6,828 times ay pinasulat na ginamit ang pangalan niya, yung tinatawag nilang tetragrammaton. Almost 7,000 times na ginamit, binanggit sa Biblia. At sinabi doon kung anong gagawin. Sambahin ang pangalan niya. Luwalhatiin ang pangalan niya.
huwag mong lalapastanganin dahil siya ng pastangan sa kanyang pangalan, ay paparusahan ng kamatayan. Hindi lamang yun. Isa sa mahalaga na dapat nating ipaalala, sabihin sa mga nangangaral ng Biblia. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 18 verse 20, ang sinumang propeta na mangaral sa aking pangalan na hindi ko naman inuutusan, ano ibig sabihin na? Yung mga false prophet, mga false doctrines, false teachings ang tinuturo, or those prophets. Alam naman natin, ang propeta ang tinutukoy dito ay hindi lamang yung mga propeta sa Old Testament, kundi mga nangangaral ng Biblia sa New Testament hanggang sa kasalukuyan. Or if a prophet speaks in the name of idols, they shall be put to death. Ang sino mang propeta o sino mang mangangaral, sino mangangaral? Mga evangelist, mga Bible teachers, Bible evangelist, mga Bible leaders, mga nagtuturo ng Biblia, yung tinatawag nilang pastor o pastor, tagapagturo ng Biblia, o tinatawag sa pare o sacerdote, o tinatawag na mga priest, mga kohanim, kohan means priest, kohanim, priest plural, na nangangaral sa pangalan ng Diyos-Diyosan, ng mga idols, loulihim o false creators shall be put to death. So, hindi lang pala dapat mag-ingat na huwag malapastangan ng pangalan. At kung gagamitin mo naman, dapat may kabuluhan. Bakit? Dahil nga, kapag nilapastangan mo o ginamit mo sa walang kabuluhan, ang parusa ay kamatayan. Pero ito pang isa. Sabi sa Joel chapter 2 verse 32, na inulit Joel chapter 2 verse 32 sa Old Testament, and Romans chapter 10 verse 13, and Acts chapter 2 verse 21 sa New Testament. Ano sabi po doon? Anyone who call on the name of Yahweh will be saved. Yahweh is a correct transliteration of the Creator of heavens and earth. Na sinabi, eternal. So, hindi mo pwedeng palitan. Magpawalang hanggan, ito ang pangalang gagamitin, alalahanin ng bawat salin lahi. At sinabi nga pa, yung sa Deuteronomy chapter 18 verse 20, kapag nangaral ang isang evangelist, teachers, o mga sinasabi na prophets, yung prophets, mouthpiece of Yahweh, nangaral ng Biblia na gumagamit ng pangalan ng Diyos-Diyos. Anong parusa? Kamatayan. Hindi ibinawal ang pagbanggit sa pangalan kapag may kabuluhan. Yung bang tumawag ka dahil gusto mong maligtas, may kabuluhan ba yan? Amnam. Yung tumawag ka dahil gusto mo ng kagalingan, may kabuluhan ba yan? Amnam. Yung tumawag ka dahil kailangan mo ng kalutasan sa iyong mga problema, kaligtasan sa mga panganib, sa anumang gawa ng diablo, hindi ba may kabuluhan? Amnam. Pwede kang tumawag sa pangalan. Pero yung nagchichismisan lang kayo, nagkukwentuhan na kayo, nag-aaway kayo, babanggitin nyo ang original niya, ang sacred name, ang holy name of the Creator, walang kabuluhan yun, you will be held accountable. Amnam po. Bakit? Kasi walang kabuluhan. Yung binabanggit, iwasan mong banggitin ang pangalan sa walang kabuluhan. Pero kapag kailangan mo ng kaligtasan, kailangan mo ng kagalingan, kailangan mo ng solusyon sa iyong mga suliranin, kailangan mo ng kapayapaan, kailangan mo ng proteksyon, pangalaga ni Yahweh, o sa mga gawa ng kaaway, ng mga masamang tao na gustong tumawag ka sa kanyang pangalan at ikaw ay maliligtas. So, mahalaga ang pangalan. Ngayon, ang tanong lang, anong pangalan ang iyong gagamitin? Siyempre, dahil ang Biblia, ang salita ni Yahweh ay sinulat sa wikang Hebreo, kaya sa salitang Hebreo din, sa Biblia Hebraika, sa Hebrew Bible, doon pinahayag, doon sinabi kung ano ang kanyang pangalan na gagamitin ng tao. Amnam po. Sabi nga po natin, nireview na naman natin, dahil nga mahalaga, ano kayang pangalan ang ginamit ni Yahweh? O paano ba siya nagpakilala sa kanyang, kay Eva at kay Adan, nung kanyang itong nilalang? Siyempre, nung time na yun, isa pa lamang ang lengguwahe, isa pa lamang ang pananalita na ginagamit ng mga tao. Siyempre, si Yahweh, let there be light. Let there, di ba sabi, Yahweh sa Genesis chapter 2, verse 4, ang unang pagkakataon na binanggit sa Hebrew Bible ang tetragrammaton na Yod, He, Vav, He in the Hebrew alphabet, o YHWH in English alphabet,
na ang tamang pagpronounce ay Yahu, ay unang binanggit sa Hebrew Bible noong sa Genesis chapter 2 verse 4. Sabi doon, Yahu Ulhim created heavens and earth. Yahu Ulhim. Yung Yahu, yun yung sinabing I am who I am, self-existent eternal one. Self-existent eternal. Yun yung Yahu, yun yung sabi I am who I am. Yod He Bab He. Amnam po. Ulhim ay plural ng ul na ibig sabihin all-powerful, eternal. All-powerful, eternal one. Ulhim, plural. Ul, singular. So makita mo, ulhim ang ginamit doon. Amnam po. Kasi, nung kinausap ni Yahu ul, si Eva at si Adan, sila palang tao, siyempre, paano siya kinausap? The fact na makikita mo ng salita ni Yahu ul ay isinulat sa Hebrew Bible. So makikita mo, anong language ang ginamit ni Yahu noon? Hebrew. Anong oldest language sa buong mundo? Hebrew. So Hebrew ang ginamit ni Yahu ul. So noon sa Genesis chapter 2 verse 4, nakasulat in Hebrew, ang ginamit doon yung tetragrammaton na Yod He Bab He. Doon unang binanggit sa Biblia sa Genesis chapter 2 verse 4 ang tetragrammaton. Tapos kanang di ba nagkaanak si Eva, si Adan, naging anak nila si Cain at si Abel, naging nainggit, nanimbulo si Cain kay Abel, pinatay niya si Abel. Tapos noon sinilang si Seth at saka tapos si Enos, si Enos at Seth. At pagkatapos sabi po doon sa Genesis chapter 4, sabi po doon, basahin po niyo Genesis chapter 4, na sabi doon nagsimulang tumawag ang mga tao sa ngalan ni Yahu. So, doon sinabi, doon ang first time na nagsimula ang mga tao na tumawag sa pangalan ni Yahu. Genesis chapter 2 verse 4. Patapos isilang si Enos at si Seth na anak at apo ni Eva at saka ni Adam. So dumami ang mga tao. Tapos dumami, di ba, nagkano nga nasa kapanahon ni Noah, marami ng tao, pero naging masasama ang mga tao, at si Noah lamang at ang pamilya ang naging katanggap-tanggap kay Yahu, kaya ginunaw ang mundo na tinatawag na dakilang baha o the Great Flood. Ginunaw ni Yahu ang mundo, at ilan ang natira? 8 katao lamang, si Noah at ang asawa niya, si Seth, si Ham, si Shem, at si Japhet, at yung kanilang mga asawa, kaya ang total of 8 persons. Tanong, ano kayang salita ang ginagamit nila noon? Isang language bang? Hebrew. So ginagamit na nila noon, at tumatawag na nila sila sa Genesis chapter 4 pa lang ay tumatawag na sila sa pangalan ni Yahu. Tapos po, nang dumami uli ang mga tao mula sa 8 katao kila Noah, at saka from Noah, Ham, Japhet at saka Shem, muling dumami ang mga tao hanggang dumating, at mababasa po natin sa Genesis chapter 11. Ang sabi doon sa Genesis chapter 11 verse 1, the people had one language and one common speech. So hanggang kapanahunan na sa Genesis chapter 11, napakarami na ulit. Maraming tao, ginuno ng mundo, naging 8. Yung 8 tao, dumami ulit, naging marami naman. Ano sabi sa Genesis chapter 11? Meron isang lingwahe lamang at isang pananalita lamang. Pagkatapos, ano po sabi doon? So marami ng tao, nagkaisa sila na magtayo ng tore na para daw umabot hanggang sa langit. Kaya ngayon na pinigilan ni Yahu at binago nila ang mga salisalita ng mga tao, nagkaiba-iba yung lingwahe nila, hindi sila ngayon magkaintindihan, kaya ngayon nagkahiwa-hiwalay sila at kumalat sila sa buong panig ng mundo. Doon pa lang nagsimulang magkaroon ng multiple languages. May Spanish, may English, may Russian, may Japanese, may Koreans, may English, may French. Doon pa lang nagkaroon ng bahasa, Arabs, doon pa lang nagkaroon ng maraming mga lingwahe after the Tower of Babel, mula na sa Torre ng Babel. Pero bago doon, isa lang ang lingwahe, Hebrew lang, isa lang common speech, Hebrew lang, at tumatawag na sila sa pangalan ng may kapal. Ngayon, nung inutos, ngayon, sino ba ang lahi na humawak nung
nanatili ang salitang Hebreo o Hebrew language. So, nagkawatak-watak, nagkaiba-iba, pero sinabi ni sa Genesis, sabi doon, binanggit doon ang tungkol kay Abram o Abraham, sabi, Abram the Hebrew. O doon pala makikita mo na kanino napunta yung Hebrew language. Doon sa lahi ni Abram na naging Abraham. Siya tinawag na Hebrew dahil ang lingwahe nila ay Hebrew. At sila ngayon at si Abraham siya ay nagkaroon ng anak. Isa sa naging anak niya si Isaac. At si Isaac nagkaroon ng mga anak. Isa sa naging anak niya ay si Jacob. Si Jacob na naging Israel. At mula kay Israel, doon nang galing ang 12 tribes of Israel. At out of the 12 tribes, yan nga ang nagkaroon ng dalawang kingdom of Yehuda, kingdom of Israel. Yung kingdom of Israel, kahari ng Israel na nawasak, na-exile sila sa ibang panig ng mundo. Ang naiwan na nga lang ngayon doon sa land of the promise, yung land of Canaan, ay yung kingdom of Yehuda na lang. Kaya ngayon, yung konting survival ng kingdom of Israel na nanatili pa doon, konti na sabi, according sa isang rabbi, ay 10% lang, plus yung buong kingdom of Yehuda, ay dumating ang time na tinawag sila ngayon ng mga tao sa paligiran nila na Yehudim. Bakit Yehudim o Jews? Because they came from the kingdom of Yehuda. Kung saan makikita mo, sila tinawag na Yehudim, naging fulfillment din to no sinasabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, sila ang bayan na tinawag sa pangalan ni Yahu. Ang ama ay Yahu, ang may kapal ay Yahu, ang mga bayan na tinawag sa kanyang pangalan ay Yehudim. Ang mga Yehudim, sila ay galing sa lahi ng mga Hebreo, pero hindi lahat ng Hebreo ay Yehudim. Pero lahat ng Israel, dahil yung 12 tribes of Israel ay tinatawag na Israelites, sila ang ina-identify as part ng kingdom of Yehuda, kaya tinawag silang Yehudim. So lahat ng Israelites ay Yehudim. Lahat ng Yehudim ay Israelites. Dahil ang bayan na tinawag sa pangalan ni Yahu. At makikita po natin, sino naman ang city na tinawag sa pangalan ni Yahu? Yung Yahushalim. Amnan po. So, kinuwento po natin ang magandang kwento kung paano yung doon sa isang lingwahe ay dumami, pero kahit dumami ang lingwahe, bago pa dumami ang mga lingwahe, ang multiple languages, merong pangalang isa na sinabi na tatawagin na sa salitang Hebreo inireveal, at iyon ang pangalan na dinadala-dala ng mga Hebreo, ng mga Israelites, ng mga Yehudim, at yun doon nga nanggaling ang lahi si Moses na sinabi ni Yahuul. Siyempre, ang ginagamit ng mga Hebreo, yung original name, yung Hebrew name, yung Tetragrammaton, na sinabi kay Moses, ito ang pangalan ko magpakailanman. Ibig sabihin, sa bawat salin lahi, hindi sa mga Hudyo lang, kundi sa lahat ng buong mundo. This is my name po. Bakit nga hindi mo papanggit? Bakit kailangang alalahanin? Bakit mo kailangang bakit magpakailanman? Kasi nga, yun ang pinahayag ng may kapal ni Yahuul na tanging pangalan na katawagin upang ikaw ay maligtas. At pagdating sa New Testament, makikita mo na na ang pangalan ng may kapal na si Yahu ay ibinigay sa na Messiah. Amna. Diba sa Genesis, sa John chapter 17 verse 11, anong sabi ng ating Messiah? Amang banal, pangalagaan niyo po sila sa kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Itinalangin ng Mesiyas na Yahuul, pangalagaan niyo po ang aking mga alagad, ang aking mga tagasunod, ang aking mga nampalataya sa kapangyarihan ng iyong pangalan na ibinigay mo sa akin. So ang pangalan ng Ama ibinigay sa anak. Ang pangalan ng Ama, Yahu. Ang bayan na tinawag sa kanyang pangalan ay Yehudim. Ang syudad, ang banal na lungsod na tinawag sa pangalan ni Yahu ay Yahushalim. At ibinigay ang pangalan ng Ama at ang kapangyarihan nito sa kanyang anak. Kaya ang pangalan ng anak ay Yahushua, na sinabi ng anghel kay Joseph sa panaginip na sabi sa Matthew chapter 1 verse 21, ang birhen ay manganganak ng isang lalaki. At ang ipapangalan mo sa kanya, Yahushua, dahil isililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Shua,
Ang ibig sabihin po ng Shua, to save, will save, salvation, ay ibig sabihin, Yahweh, pangalan ng Ama. He will save. Yahweh will save. Dito siya ni Yahweh sa pamamagitan ng anak. At paanong tinupad ni Yahweh ang panalangin ng Mesiyas na papangalagaan ang kanyang mga tagasunod sa kapangyarihan ng kanyang pangalan? Sa pangalan ni Yahushua, Mark chapter 16 verse 16 to 18, ang sino man sumampalataya ay hindi at mahal bautismo ay maliligtas, ang hindi naman sumampalataya ay parusahan. Ang sino mang sumampalataya ay tatanggap ng ganitong mga tanda ng kapangyarihan. Magpapalaya sila ng demonyo sa kanyang pangalan. Makapagsasalita sila ng ibang wika, gaya na nangyari doon sa the day of the Pentecost, na yung around 120 believers ang nagsalit ng iba't ibang wika na naintindihan ng mga tao na iba't ibang nasyonalidad, iba't bayan sa buong mundo ay nandoon, ay napakinggan niya sa sarili ng lingwahe yung pagpapahayag ng kalawalhatian ni Yahweh sa kanilang sariling lingwahe. Multiple language, pero isang pangalan. Amen po. Ano pang kapangyarihan ay ibinigay sa mga mananampalataya ni Yahushua? Kahit daw matuklaw o dumampot ang ahas o matuklaw ng ahas, hindi tatablan. O kaya, at yung kahit makainom na kamamatay na lason, hindi siya masasaktan. At ano pa? Yung mga may sakit, may karamdaman, kapag pinatungan nila ng kanilang kamay, sila ay tatanggap ng kagalingan. Sa kapangyarihan ng pangalan. Hindi, pangalan lang yan. Pangalan lang. Ikaw ba, pag minura yung pangalan mo, matutuwa ka pa? Ikaw ba, pag naniming hitter, mangisis yan? Hindi ba, sa pangalan lang minsan nag-react ka, pagka masamang tao yung pangalan ng masamang tao sinabi, negative ka, o kaya pagka mabubuting tao, dakilang tao yung sinabi, natutuwa ka o hindi ka nagagalit, kasi dahil yung pangalan ay kilala mo kung ito yung nagre-represent ng mabuting tao o masamang tao o mabuting mga gawain o accomplishment ng ginawa o kaya naman ay masama ang ginawa nila sa mundo o sa mga tao. Di ba? Di ba? Ikaw nga, ang pangalan mo, hindi mo payag na bastos-bastusin. Lalo pa nga yung pangalan ng may kapa na may gawa ng langit at lupa. Kaya kaya kita mo ang parusa, pag nilapastangan ng pangalan niya, paparusahan ng kamatayan. Ikaw ba, okay lang ba na lapastanganin, bastusin ang pangalan mo, maraming ng pangalan? Di ba, hindi ka papayag, tao lang tayo. Yung pang may kapa na may gawa ng langit at lupa, our Creator, hindi mo pwedeng, kahit nga sa mga passport mo, birth certificate mo, valid IDs mo, hindi mo basta-basta mapapalitan, napakahirap palitan, o may namemeke, pero nahuhuli din kalaunan, kahit pinalitan nila, pinake nila yung kanilang pangalan. Kasi hindi mo naman, dahil yung birth certificate ay nakakuha niya sa PSA, di ba, sa Philippine Statistics Authority, hindi mo basta-basta, saka maraming pine-verify yan, mula pagkasilang mo, pag-aaral, paglaki mo, na monitor yung totoong pangalan mo. So, hindi mo pwedeng basta-basta pala, sasabihin mo ngayon, pangalan. Bakit kaya, paano ba napagaling ng mga mananampalataya sa New Testament, yung mga may sakit karamdaman, yung mga bulag nakakita, yung mga pipi nakapagsalita, yung mga bingi nakarinig, yung lumpo nakalakad, yung paralisado nakagalaw, yung mga may demon possessed na palaya, yung mga may ketong gumaling, yung mga dinudugong babae gumaling din, at yung patay na nabuhay pang muli. Anong ginamit? Anong nangyari? Anong ginamit? Sa kapangyarihan ng pangalan. At ang pangalan ginamit, ang sabi sa Acts chapter 4 verse 12, ito lamang ang pangalan na ibinigay sa sinang langit na sukat na ikaligtas sa mga walang ibang pangalan. So pagka ngayon ba nagpalayas ka ng demonyo sa pangalan ni Jesus o ng iba't ibang mga pangalan pa ng mga huwad na may kapal o hindi naman totoong pangalan ni Jesus, tatagin mo pa, mapapalayas mo yung demonyo? Sa katotohanan, hindi. Pero pwede silang umarte para maniwala ka sa mali. Para paniwalaan mo yung mali at hindi mo tanggapin yung tama. Kasi bakit ito pagpalayas yung demonyo? Bakit ito kahit sa pangalan ni Jesus na pagaling? Bakit ito sa pangalan ni Jesus may mga sakit karamdaman na tumatanggap ng kagalingan? Kasi nga, palabas siya ni Satan, the old serpent, alam na alam niya ang kapangyarihan ng pangalan dahil nanginginig pa nga sila. Kapag pinalay sila ng mga mananampalataya doon sa New Testament at hanggang sa kasalukuyan sa kapangyarihan ng pangalan, they have no choice but kundi ang sumunod, di ba? Philippians chapter 2 verse 9, He was given the name above every name. Ang bawat tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa.
kahit si Satan at masamang espiritu, pag narinig yung pangalan at pinaraya sila, inutusan sila sa pangalan ni Mulkiul King Yahushua HaMeshkai, at ang gumagamit ay genuine believer, wala silang ibang choice kundi tumakbo. Kaya nga sabi, resist the devil and he will flee from you. Amen po. Naunawaan po. At lagi natin inukwento kasi mahalaga nga, nagtuturo nga tayo ng maganda nga yung turo, tapos ang napupuri yung pangalan ni Jesus, pangalan ni Lord God, yung mga Diyos-Diyos, na ang sabi, kapag nangaral ka sa pangalan ng mga Diyos-Diyos, anong kaparusa? Kamatayan. Hindi Jesus, never, kahit sinong pare, kahit sinong pastor, kahit na sinong tagapagturo ng Biblia, hindi nila pwedeng sabihin na Jesus ang totoong pangalan ng Mesiyas. Ngayon, hindi pa rin totoong pangalan, ba't ginagamit nila? Bakit tinuturo nila? Yun nga po. Ano bang layunin mo kaya ka nag-motion sa Biblia para lamang maging reliyoso, mabait na tagasunod, tapat na tagasunod ng iyong reliyon? O ang gusto mo ay maligtas? Tandaan po, hindi naman reliyon, hindi naman denominasyon o kongregasyon ang napako. Sino napako? Si Mulkiul King Yahushua HaMeshkai ang napako. Hindi yung reliyon, kundi yung tao na taong totoo, 100% na tao, si Yahushua HaMeshkai, at 100% ding ul or powerful eternal one, dahil siya ang ul, siya ang salita na nagkatawang tao. By the power of the Ruach Yahushua, ng banal na espiritu, siya'y pinagbuntis ni Virgin Mauro M. Miri na siyang 100% na tao, kaya naging 100% tao rin ang Misaya, pero 150% siyang ul. Dahil siya ang ul na nagkatawang tao. Siya ang salita na bumaba sa lupa na nagkatawang tao. Nimrod, walang letter J sa Hebrew alphabet, kaya hindi pwedeng Jehovah. Walang letter J sa Hebrew alphabet, kaya hindi pwedeng Jesus. O pag tinanggang mga Diyos, issues. Kasi yung letter J na invento lamang ng isang taga-Roma din, Italiano rin yung nag-invento noong 1524 AD, 1524 years after the birth of the Messiah. Doon lang nagkaroon ng letter J. Kaya nga nung i-publish yung King James Version noong 1611, may Jesus na doon. Pero before that, walang letter D at hindi so Jesus ay hindi totoong pangalan ng Mesiya. Pag tinanggal mo letter, magiging Isus. Sino ba si Isus? Si Isus ay ang pagan idols of the Greeks. Galing sa hango sa pangalan ni Zeus, ni Zeus at Zeus, and yun Isus sa Greek mythology. Yun ang sinasamba ni Poncio Pilato. Kaya nga, nung magpalagay siya ng tatlong karatula, Hebrew, Greek, at Latin. Sa Hebrew, siyempre, Yahushua nilagay niya. Sa Greek, ano nilagay niya? Yahushua din? Hindi, Greek. Isus. Bakit Isus? Yun ang sinasama ni Poncio Pilato. Hindi, bakit nilalagay doon yung Yahushua? Hindi naman sa mananampalataya ni Yahushua sa panganak papatay. At ito ang ginamit ng mga lying pen of the scribes sa sinasabi na inihula sa Jeremiah chapter 8 verse 8 na babaguhin ng mga sinungaling ng mga panulat ng eskriba ang katotohanan. Binago. Dahil doon sa John chapter 19 verse 19 to 22 na naglagay ng tatlong karatula in Hebrew, Greek at Latin si Poncio Pilato, yun ngayon ang ginawang batayan ng mga nagsali ng Biblia sa buong mundo ngayon. Kaya buong mundo kalat ng kalat na ang pangalan ng may kapal ay Deus, Dios, Dios, Zeus, Isheus, at ang Mesiyas naman ay si Jesus, si Isus. Anong ginagamit ng pangalan? Yung Greek mythological idol. Yung Diyos-Diyosan. Nasabi sa Deuteronomy 18:20, pag nangaral ka, nagsalita ka sa pangalan Diyos-Diyosan, dapat kang parusahan ng kamatayan. Hindi po bakit ba tayo tinuruan, bakit ba inutos ni Mulkiul Yahushua HaMeshkai na mangaral ng mainam na pahati sa buong daigdig at gawing alagad ang mga bansa at bautismo sa pangalan para maligtas, para tumanggap ng kaligtasan, para totoo sa kanila. Sinasabi sa John chapter 3 verse 16 na dahil sa pag-ibig ni Yahuul sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisasangan na ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi makakaroon ng buhay na walang. So, ano layunin? Para hindi mapahamak, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano ngayon ang pinapahayag na Biblia ngayon, ang pinapahayag na glorious message na gospel sa pangalan ng Diyos-Diyosan, sa pangalan ng Diyos-Diyosan na Isus na si Jesus, saka si John Isus. Paano ngayon yan? Maligtas ba sila?
Di ba lalo silang mapapahamak? Ngayon, kaya nga ni-review ko ng Misaya yung mismo na Misaya Yahusha yung mga iskriba. Kayong mga bulag na tagapagturo, paano pinipigilan na yung hindi nyo tinatanggap ang katotohanan at pinipigilan pa nyo ang iba na maligtas. Alam mo ba ang totoong pangalan? Alam mo ba na ang Jesus ay pangalan ng pagganong Diyos-Diyosa ng mga Griego? Alam mo? Ba't tinuturo mo? Sabi nga sa John chapter 8 verse 32, you shall know the truth and the truth shall set you free. Kailangan po kasi talaga medyo maging prangka tayo. Dahil kung hindi tayo pinirangka na nagturo sa atin ni Yahweh sa pamamagitan ng tagapagturo natin, na hindi mo pwedeng no other name, ibig sabihin isa lang, hindi mo pwedeng sabihin, hindi po ba pwedeng Yahushua, tapos Jesus naman. Yahushua po kasi tanggap ko nga po na talagang Yahushua, totoong pangalan ng Mesias. Pero kasi nga po, baka po hindi nila maintindihan. Bakit akala ba yung hindi naman yung issues hindi naman Greek, hindi naman din yung Tagalog, hindi pangalang Greek yun eh. Bakit yung Greek na pangalan ng Diyos-Diyosan, mga paganong Diyos-Diyosan ng Griego at Romano yun ang sinali mo, yung tinanggap mo. Hindi naman Tagalog din yun, hindi naman English acta yun eh. Ang in-English nila yung Greek, ang tinagalog nila yung Greek. Bakit yung Hebrew ayaw nilang Tagalog, ayaw nilang gawing English? Kasi nga, pakana iyon ng mga laying penabesklay, pakana iyon ni Satan, na dahil alam niya na walang ibang pangalan na ibigay sa sinlang na sukat ni kaligtas. Kita mo nga, napapalayas lahat ng mga masamang espiritu, napapalayas, anong sakit karamdaman, mga demon possessed person, napapalayas, lahat napapalayas sa kapangyarihan ng pangalan. Ngayon, pag tinanggal nila yung pangalan, libreng-libre na sila, kontrolado nila ang mga tao, wala silang kalaban, wala makakatalo sa bakit? Ang ginagamit na pangalan na pampalayas sa kanila, kakampirin nila Diyos-Diyosan lang, hindi naman alam namang nabuhay na Jesus sa buong mundo Meron bang Jesus na Messiah? Wala naman na Greek Messiah, wala. Hebrew lang. Ngayon, yung Greek, ang pinalito sa Hebrew, ngayon, dahil doon, wala ngayong powerless ngayon, walang kapangyarihan yung mga taong totoong mananampalataya. Nalaban ng Diablo, paano mapapalayas? Sabi, ang pangalan lamang na sukat ikaligtas ng tao na sinabi ni Messiah Yahushua sa John chapter 17 verse 11 na pangalagaan niyo po sila sa kapangyarihan ng iyong pangalan na binago ng mga iskriba, daing pen ng mga iskriba, ng mga publishers, translators ng Biblia, yung mga may-ari ng publishing companies na nagpiprint na iba't ibang Biblia sa buong mundo. Pero ano nakasulat? Yung pangalan ng mga Diyos-Diyosan, si Lord God. Lord means Baal, Baal means God, G-A-D is God idol, o yung God na ibig sabihin ay Lord of Fortune and Luck. Ngayon, pag tumawag sa pangalan, maliligtas. Kaya ngayon, kaaway, nagpapalabas ng iba't ibang mga pangalan, nakalimutan na ang totoong pangalan. Siyempre, gusto ng Diablo makalimutan kasi nga, doon sila mapapalala sa pangalan ngayon. Takot sila sa pangalan ngayon, doon ang kapangyarihan para maligtas sa mga tao. Kaya sasabihin nila, walang letter J, walang alphabet, walang vowel. Palabas lang, hindi totoo yun. Ilang milyong Yahudim, Jews, Hebrews na nagsasalita ng Hebrew sa buong mundo. Di ba, ba nakakaalam doon ang tamang pagbigkas ng pangalan? Iyon yung lahi ng mga Hebrews ngayon, yan yung nanggaling sa lahi ni Yahuda at sa lahi ng Kingdom of Israel. Yung 10 lost tribe, hindi naman talaga nawala yun kundi hindi lang na-record kung saan napuntang mga bansa, yung mga 10 tribes of Israel. Pero hindi diyan sila. Kaya nga may sinasabing 144,000 sa Revelation, 12,000 po each tribe. So ibig sabihin, hanggang ngayon, merong mga buhay at may mga lalabas na galing sa 12 tribes doon sa 10 tribes of Israel na nawala. Na actually na-exile lang una, hindi lang na-monitor kung saan sila napadpad o natapon. Amnan po. Maliwanag po ba? Niyam rule, amnam, we amnam. Ito ang katotohanan dapat magpalaya sa bawat isa. Natuturo nga tayo ng Biblia, pero kaninong pangalan? Sinong ang pagligtas na yung tinatawag? Walang ibang pangalan. Isa lang. O kung Jesus ka, sige, Jesus ka. Kung gusto mo, Jesus ka, sige, tingnan mo. Nakitang-kita mo na nga, walang letter J. Kitang-kita mo na yung Jesus, Isis na Greek idols kung gusto mo, nasa inyo, sabi nga, life and death is in the power of God. Ano ba yung tinatawag mong pangalan? Doon ka maliligtas, di ba? Kung
Kaya mahalaga yung tamang pagbanggit ng pangalan. At ang susi sa pagbanggit ng tamang pangalan ng Mesiyas ay yung pangalan ng may kapal. Sa pangalan ni Yahweh, dahil ang pangalan ng Ama, Yahweh, ay ibinigay sa anak, kaya nga anak, Yahushua. Ang pangalan ng Ama ay dinadala ng kanyang bayan na tinawag sa kanyang pangalan, ang mga Yahudim o Jews. Ang bayan na tinawag sa kanyang pangalan, yung tinatawag na Holy City, ay yung Yahushalem o Jerusalem. Pag tinanong mo ang mga pangalan ng mga propeta, kung saan yung first three letters ng Yod, He, Bab, He, first three letters ng YHW, yung YHW nakalagay sa pangalan ng mga propeta, at ang tamang pagbigkas ng Ya doon ng YHW ay Yahu, Y-A-W-H-O-O. Pero ang sa ating ginagamit, Y-A-O-H-U, pwede namang Y-A-W-H-U o Y-A-W-H-U. Mahalaga po yung pagbanggit, pagtawag. At yung pangalang iyon na Yahweh ay ibinigay sa anak. So dapat yung pangalan ng Mesiyas, meron ding Yahweh. Tapos Savior o yung to save or we say Yeshua, kaya Yahushua. Kahit yung pangalan ni Joshua, i-research mo. Sabi doon, Joshua, sa Aramaic period daw kasi, kaya daw Yeshua, Yeshua. Bakit yung pangalan ng Ama ay ibinigay pa sa pangalan pa ni Eva at ni Adan, Yahweh? Ano mas susundin mo yung archaic na sinabi na ito ang pangalan niya magpakailanman? Ba't mo papalit? Ba't mo i-adjust mo ngayon yung pangalan ng may kapal? Dahil ko mo na sa Aramaic period, sinilang ang Mesiyas. Hindi po. Walang ibang pangalan. Dinadala ng anak ang pangalan ng Ama. Kaya nga takot ang mga diablo. At mabasa mo rin yung Joshua, merong ang ating Misaya, Yahushua the Messiah. Yahushua Holmehushkai. Yahushua o Joshua Holmehushkai the Messiah. Meron ding Yahushua o Joshua the High Priest. Meron Yahushua o Joshua the Assistant of Moses, the Son of Nun. Pero ang totoong Messiah, yung totoong tagapagligtas ng yung Yahushua Holmehushkai. Kaya nga sabi sa Philippians chapter 2 verse 10, every mouth should confess that Yahushua Mehushkai, Yahushua the Messiah is King, Ruler, Molcheul, meaning ng Melchizedek means King, Ruler, Life, Governor. Amen po. Natuturo tayo, maraming katuruan tayo na galing sa Biblia na tinuturo natin, na sinishare natin. Pero palaging dapat kakabit ng katuruan, yung ginanap na pagliligtas, kakabit noon yung pangalan ng tagapagligtas. Yung pangalan ng gumawa at nagbigay ng kaligtasan. Sino bang may gawa ng langit at lupa? Si Lord God ba? Si Yahweh ba? Yahuwah, Yahweh, Yehovah? Ano ba doon? Hindi po. Ang tama yung Yahweh na makikita mo nagkukumpir sa verse sa Bible, nagkukumpir doon sa pag niresearch mo ang pangalan ng mga propeta, yung Yado na YHW ang punamang pagpronounce ay Yahweh. Yung nga si John sa John nasa New Testament, Yahukanam. Yung Matthew, Man Yahweh. Yung Timothy, Yahutam. Tingnan mo yung pangalan ng Prime Minister ng Israel, Netanyahu. Hindi Netanyahweh. Hindi Netanyahuwa. Hindi Netanyahoba. O hindi Netanyahawa o Yahawi o Yahawashua. Meron pang ganun. Yung pangalan doon ng Messiah, Yawashua o Yawashi. Ang kaaway, siyempre hindi natin pasintabi dun sa mga sincere mga believers, sa kapalaw din natin nakasalisyon ng muli. You shall be, sabi sa John chapter 8 verse 32, you shall know the truth, we shall know that, and the truth shall set you free. Hindi tayo nakikipagtalo, hindi tayo nakikipagdebate, kundi sinasabi lang natin ang katotohanan, at that the Ruka Yahushua will empower everyone. We give Uliano revelation, knowledge, illumination, insight, counsel, and comprehension. Marami nga sa buong mundo nakakaalam na ng totoong pangalan ng Mesiyas, nakakaalam ng totoong ng gospel, ng good news, ng glorious message of salvation. Marami nakakaalam ng Biblia, maraming mga evangelists, Bible teachers, Bible pastors, mga iba't ibang religion nakakalat na sa buong mundo ang ginagamit yung Bible na Old and New Testament. Yung 66 books of the Old and New Testament na ginagamit ng maraming reliyon, maraming mga denominations, fellowship, congregation sa buong mundo.
At nagpapamigay ng mga libreng Bibles, ng mga flyers, pamphlets, leaflets, mga babasahin, marami. Sa buong mundo. Ang tanong, sa kaninong pangalan? Naniniwala ba yung totoo, yung authentic saving name of the Creator, the eternal name that will be remembered from all generation? Are they preaching the only name given under heaven by which we must be saved? Siyempre, sa Biblia, sa Hebrew Bible, isinulat, pinakita ang totoong pangalan. At ang pangalan ay ibinigay sa kanyang bayan at tinawag sa kanyang pangalan. Ang pinili niya ang mga Hebreo. Mula kay Abraham, Hebrew na makita mo. Kaya mo sasabihin na iba-iba kasing lingwahe. Yung pangalan na Yahweh ay binabanggit na hanggang doon sa panahon ng kay Adam and Eve, hanggang kay Noah, hanggang nalipo lang buong mundo, 8 tao lang natira, isang pangalan pa rin ang ginagamit at Hebreo lang ginagamit nila. Pagdating sa nung dumami mga tao hanggang sa Tower of Babel, isa pa rin ang lingwahe, isa pa rin ang pananalita. At ang pangalan ni Yahweh ay yung Yahweh lang. Tapos nagkaroon ng iba-ibang lingwahe dahil nga sa gusto nila magtayo ng Tower ng Babel, kaya nga binago yung lingwahe nila. Pero yung pangalan ay nanatili dahil yung Hebrew na original name, na original language, na natili sa mga Hebreo. Kaya nga, nakita mo, ang Biblia nanggaling sa Hebreo. Salvation is of Yahudi. Di ba? At yung pangalan ay nandoon. Kaya lang, meron ako ditong Bible, English Hebrew. Sa English, nandoon yung YHWH, yung doon yung Yod-Heh Vav-Heh. Hindi binabago. Pagdating na sa English, biglang naging Lord God na. Pinalitan na ng kung ano, depende sa lingwa. Siya nagsabi na kung pwede kang, paano nilang naraman yun ang katapat na pangalan, yun ang totoong pangalan ng may kapal. Wala naman sinabi na mababago yung pangalan niya sa bawat lingwahe. Baka na ngayon ang kaaway, dahil pag tumawag ka sa pangalan ni Yahweh, maliligtas ka. Kung hindi pangalan ng may kapal tinatanong mo, paano may makakasigurado ka sa kaligtasan mo? Ang pangalan ibinigay sa sino lang na supat na kaligtas, isa lamang pangalan, yung Yahushua. Kung pinilito mo ng Yeshua, yung Yeshua po at Yeshua, hindi pwede kasi Yeshua, unang-una, hindi naman Yah o Ye ang pangalan ng may kapal, kundi Yahweh. Ngayon, pag S o As, sa Hebrew, ang sound na S o As ay goat. So, Yeshua o Yeshua, ang magiging meaning nun, goat will save. Pasintabi dun sa mga believers ni Yeshua o Yeshua. This is the truth that we have to share the truth, for the truth will set us free. Sinabi sa atin yung leader natin kung anong tama, kaya maniwala ka, kaya hindi, take it or leave it, no other name. So, hindi mo pwedeng palitan. Sa akin noon, bago ko tinanggap yung Yahushua, bago ko tinalik ko rin Jesus, ang tanong ko, ano ba ang pangalang ginamit ng mga apostoles, ng mga emisary, ng mga believers sa New Testament? Noong nagpapalay sila ng demonyo, noong nagpapagaling siya ng masakit, imposible yung Jesus, wala pang letter J noon 1524 lang. Yung Jesus ay Greek name na sinasamba ng mga Griego, ng mga Roman. Bago ba tumating ang Mesiyas, more than 1,500 years bago pa dumating ang Mesiyas, yun ang sinasamba ng mga Romano, ng mga Griego, polytheism sila. May Diyos-Diyosa ng mga Romano, si Jupiter, ang mga iba't ibang gods and goddesses, si Diana, si Mercury, kung sino-sino pa. May sinasamba din ang Griego na si Zeus, si Zeus. Tapos maraming mga gods and goddesses, na si Dionysius, si Hera, kung sino-sino mga Diyos-Diyosan. Kasi na politician, madami. Amnan po. Yun ang sinasamba nila. So, nung dumating ang Messiah, dahil lumabas ang salvation of Yahudim o Yahushua. Kasi nung mamatay na, nung pinatay na nila ng mga Romano sa pamagitan po si Pilato, inintroduce na naman si Jesus na sinasamba nila bago pa dumating si Yahushua. Ito po ang katotohanan. Ako yung mga pastor, mga Bible teachers, Bible leaders, yung mga nagtayo ng mga simbahan, kung talagang yung those who truly want to know the truth from the Bible, gusto talagang maligtas, this is the truth that will set you. Yahushua, sabi, I am the way, the truth, and the life. Hindi si Jesus, kundi si Yahushua. He is the truth, the life, and the truth. The way, the life, and the truth. The only mediator between man and Yahweh. 1 Timothy, 1 Yahutam 2:5.
Amnam po. Niamrul, amnam we amnam. So, mahalaga kasi ito, kaya minsan kahit nagtuturo ka nga ng mga teaching sa Bible, pero ang naruluwalhati si Jesus, si Lord God, yung si Jehovah, wala nga letter D, kaya hindi pwedeng Jehovah. Wala nga letter D, kaya hindi nga pwede si Jesus. O Yeshua naman, hindi nga Yeshua. Kasi, ano ba pangalan ng may kapal? Sabi sa John chapter 17, verse 11, verse na, sabi niya, binigay ang pangalan ng Ama sa anak. Hindi, kung Yeshua, ang pangalan ng may kapal ay yung ba ang tamang pagbigkas ng Yod, Hey, Bab, Hey? Nakita mga 4 letters, Y-H-W-H, paano magiging lang yun? Yahu, Shua. Hindi Shua, kundi Yahu, Shua, Yahushua. Amnam po. Sabi nga, humingi ka ng katotohanan at ibibigay sa iyo. Kumatok ka para pagbuksan tayo at ibigay ang liwanag ng totoong katuruan ni Yahuul at tayo pagbubuksan at maghanap ka at ikaw ay Seek and you will find. Knock and the door will be open. Ask and it shall be given. Amnam. Amnam means amen. We don't use amen kasi amen is actually Amon. Andoon yung pangalan ni Amon na isa sa mga Diyos-Diyosan. Remember, never mention the name of idols. Yahuul will never share His glory to any graven images. Kaya nga, sabi niya sa Deuteronomy 18:20, pag nangaral ka sa pangalan ng Diyos-Diyosan, ano parusa? Kamatayan. Kasi inaagaw yung kaluwalhatian niya. Kita mo nangyari doon sa kay Herodes, yung Haring Herodes. Sabi ng mga tao, ay parang ulo yung nagsasalita. Natuwa siya, hindi siya tumanggi, hindi tinanggihan. Ano ang ginawa? The angel of Yahuul killed him. Pinatay siya ng angel. Biglang namatay si Haring Herodes doon sa harap ng stage. Pagbagsak niya, inuod kagad. Doon, ganun katindi ang galit ni Yahweh doon sa inaangkin yung kanyang kapurihan. Kaya, magtuturo ka ngayon sa pangalan ng mga Diyos-Diyosan, ni Isis, ni Jesus, ni Zeus, ni Lord God, o iba't iba pa mga Diyos-Diyosan. Anong parusa? Kamatayan. Si Yahweh, nasa malyaon po yun. Amna po. Yan, makikita mo ang kahalagahan ng pangalan. Kapag tumawag ka, ikaw ay maligtas sa pangalan ni Yahweh, ikaw ay maliligtas. Pero pag nilapastangan mo yung pangalan ni Yahweh, ang parusa ay kamatayan. Pag pinalitan mo naman ang pangalan ng Diyos-Diyosan, paparusahan din ang kamatayan. Amna po. Pero yung pangalan ni Yahweh na ibinigay sa anak, pag ginamit mo ngayon ang pangalan ng anak ni Yahushua Holmeushkai at totoo kang mananampalataya, makapagpapalayas ka ng mga demonyo, makapagpasalita ka ng iba't ibang wika, makapagpapagaling ka ng mga may sakit at karamdaman, matuklaw ka man ng aso, ang kaya ng lason, hindi ka tatablan. At ano pa sabi ni Misaya? Whatever you need, ano man yung pangangailangan, humingi ka sa Ama sa pangalan ng anak. Marami ngayon nagpepe, through Christ Jesus. Hindi na naintindihan, bakit kaya kinagamit pa in the name? Bakit may pangalan pa? Sabi nila, pangalan lang yan. Yung pangalan yun, nakapagpapalayas ng demonyo, yung mga mananampalataya. Yung pangalan yun, nakapagpapagaling ng may sakit karamdaman. Yung pangalan yun, sa pamamagitan ng kapangyarihan nun, bumubuhay ng mga patay. Tapos, pag humingi ka raw sa Ama sa pangalan niya, mali, tatanggap pa na. O bakit sasabihin ngayon, sa pangalan lang? Kaya yung pangalan niya, pag minura mo, magagalit. Di po ba? Amna. Niya mo. Sabihin nila, wala pangalan na, pero pagka binanggit mo yung pangalan nila, no? Sinabi, ay kamag-anak ka ni ganito ni Hitler. Bakit magagalit yun? Bakit? Alam niya masamang tayong Hitler. Tapos ngayon, sasabihin kamag-anak niya. Hindi magagalit niya sa kanyang mga tao. Dahil ka pala ni Hitler na kudumipo ng 6 na milyong Hudyo. Di ba? Amnan po. So, kung sasabihin, hindi mahalaga yung pangalan. At salvation is in the name. Anyone who will call on Yahweh will be saved. At walang ibang pangalan ang ibinigay sa sino na sukadagat sa pangalan ni Yahushua pag nananalangin, pag nagsishay kayo Yahushua, pero pag mananalangin ka na o kaya magpapalas ka ng demonyo, kukumpletuhin mo Molki-ul. Dahil sabi, ang bawat labi magpapahayag na si Yahushua Meushkai ay Molki-ul, King. So dalawa tatawagin Molki-ul, King. Yahushua Holmeushkai. Bakit kailangan may specific? Bakit yun? Yahushua Holmeushkai. Kasi merong Yahushua o Joshua the High Priest, merong Yahushua o Joshua the Assistant of Moses, the Son of Nun.
O maraming iba pang Yahushua, pero yung Yahushua may Hushka isa lang. Siya ang salita na nagkatawang tao. Siya ang Immanuel na tinatawag, Ul who became flesh, salita na nagkatawang tao. Amen po. Na before Abraham, sabi niya, before Abraham I am. Di ba sabi ng Messiah? Wala pa si Abraham, andyan na ani. I am. Because he is ang ama, Yahu, ang anak, Yahushua, ang paano na Espiritu, Ruka, Yahu. Amen po. So, about isa, we believe, we always pray. About isa ay bibigyan ng revelation, knowledge, illumination, insights, counsel, and compression. Lalo na yung mga baguhan pa lang, yung hindi pa nawa sa ating darangin, matanggap na nila ang kanyang totoong at sampalatayan ang totoong pangalan ng Mesiyas. Tama yung nakasulat sa Biblia ng mga katuruan, wag lang yung apokripa, yung pangalan lang ang napakahalaga na sinadya ng kaaway, tinatangka ng kaaway na baguhin, palitan, itago. Kasi nga, doon sila takot sa pangalan na yun. Doon sila napapalayas, doon sila nakaka-cast out eh. At doon maliligtas sa mga tao. Ang balayo ng Diablo, magnakaw, magwasak at pumatay. Paano nila mapapatay ang tao kung tumatawag sa pananampalataya sa pangalan ni Yahoo? Hindi nila pwedeng kontahin. Tapos, mapaprotektahan ang mananampalataya, mapoprotektahan ang mga believers sa kapangyarihan ng pangalan ni Mulkiul, Yahushua Hol Mehushkai. Sasabihin niya, pangalan lang. Mali yung, kahit anong pangalan pwede, ay hindi. Yun ang gusto niya, kasi except yung Yahushua Hol Mehushkai, walang power yung ibang pangalan sa kanya. Amen na po. So, alam na po natin ang pakanan ng kaaway. We are not ignorant of the wildest of the plans of the devil. Udimiyahu ul sa patnubay ng Ruka Yahushua ay tinuro po sa atin ang nihayag, ang katotohanan na mapapalala sa bawat isa. Kaya ngayon, tungkulin din naman natin na mag-share sa iba, mag-share ka ng link dyan sa ating FB Live, mag-share ka ng pamphlets, ng mga flyers, o sa internet, mag-invite ka, mag-share ka. So, hindi ko po alam paliwanag. Basta banggitin mo yung pangalan, let the Ruka Yahushua speaks to their heart. Remember, sabi po doon, not by might, not by power, but by the Spirit, by the Ruka, says Yahoo. Kahit mali-mali ang English mo, kahit di mo gano'n ay pero napanggit mo yung Yahushua, pag kumilos ang Ruka Yahushua, ba na Spirit sa puso nila, maliliwanagan yun, masasabi, maligtas yun. Hindi man tayo, sino ba na Espiritu, sino ba Ruka Yahushua, tayo ba? Hindi. Tulang tayo eh. Banggitin mo, bawat tuhod luluhod sa pangalan na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilan. Amna po. Niyamrul, amna mo eh. Sige po, ngayon naman po, dahil nga alam na natin yung pangalan na lulubatiin. So, ituturo na nga natin, tuturo naman tayo sa teaching. Saan galing teaching? Kay Yahuul, sa sa pangalan ni Mulkiul Yahushua, by the teaching word of the Ruka Yahushua. Nagtuturo ka halimbawa ng Biblia, tapos ang nililiwalhati mo si Lord God, si Jesus, si Jehovah. Tingin mo ba kikilos yung totoong banal na Espiritu? Ang naluluwalhati, ang napupurihan na yung Diyos-Diyosan. Di ba? Kaya minsan, parang, bagamat yung mga born again believers sa Jesus, nababago din, syempre lahat naman nababago. Tayo nagsimula din tayo sa Jesus eh. Pero, hindi yun ang full, kasi sabi binabantayan ni Yahweh yung kanya sa pagkabi. So, kumikilos din, kaya lang, hindi effective, kasi iba naluluwalhati eh. Ang naluluwalhati si Jesus, si Lord God, si Yahweh, si Jehovah, hindi naman yung totoong pangalan. Sabi nga, pag nangaral ka sa pangalan ng Diyos, sa paparusahan ko. Alam na po natin,